Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rahima El Sulaiman. So my topic is all about youth engagement with Eastern religions in the digital era. Youth engagement with Eastern religions in the digital era refers to the ways in which young people interact with, learn about, and practice Eastern religious beliefs and traditions through digital technologies and online platforms. It involves the use of social media, websites, mobile applications, and digital content that allow the youth to explore Eastern religions such as Buddhism, Hinduism, Taoism, and Confucianism beyond traditional settings like temples, books, or formal classrooms. In the digital era, youth engagement becomes more accessible, personalized, and interactive, shaping how young people understand spirituality, religious identity, and cultural traditions in modern society. Ang youth engagement with Eastern religions in the digital era ay tungkol sa kung paano nakikilala, natututuhan at na-experience ng mga kabataan ang Eastern religions gamit ang technology at internet. Ibig sabihin, sa panahon ngayon, hindi na lang libro, templo o classroom natututo ang kabataan tungkol sa reliyon, kundi pati na rin sa kanilang mga cellphones, social media at online platforms. So, ano nga ba ang Eastern religions? So, ang Eastern religion ay mga relihiyong nagmula sa Asia at nakatuon sa inner life ng tao, moral values at yung kanilang tamang pamumuhay. Iba't iba ang mga paniniwala nila. May pare-pareho silang pagbibigay diin sa balanse, disiplina sa sarili at personal na pag-unlad. Una, Buddhism. Ang Buddhism ay isang relihiyon at filosofiya na nagtuturo kung paano maiiwasan ang pagdurusa at makamit ang inner peace. At focus nito sa meditation at mindfulness. Itinuturo ang pagiging aware sa sariling isip at actions. Ang layunin nito ay ang pagkakaroon ng kalmado, compassion at wisdom. Halimbawa, kapag nagme-meditate ang isang tao, para ma-manage ang kanyang stress at emotions. So, practice na ito ay galing sa Buddhism. Pangalawa, Hinduism. Ang Hinduism ay isa sa pinakamatandang relihiyon sa mundo at may malawak na paniniwala at practices. May concept ng karma, bawat gawa may epekto. Ang reincarnation o paniniwala sa muling pagsilang ng kaluluwa. Pangalawa, yung yoga bilang paraan ng pag-connect ng katawan, isip at espiritu. Halimbawa, kapag gumagawa ng mabuti ang isang tao dahil naniniwala siyang babalik din ito sa kanya. Iyon ay kaugnay sa concept ng karma sa Hinduism. Number 3, Taoism. Ang Taoism ay relihiyon at filosofiya na nagtuturo ng pamumuhay ng simple at balanse. So, ayon sa natural na daloy ng buhay. So, may concept ng tao o the way. So, pinapahalagahan ang harmony sa kalikasan. Tinuturo din dito ang hindi pagpilit at pagiging kalmado sa buhay. Halimbawa, kapag pinipili ng isang tao ang simple at peaceful na lifestyle kaysa sa stressful na buhay. So, naayon ito sa Taoist teachings. Number 4, Confucianism. Ang Confucianism ay mas nakatuon sa moral values at social relationships. Binibigyang diin ang respeto sa magulang at nakakatanda. So, kagaya no ng mga Filipino. So, mahalaga ang good behavior, disiplina at responsibilidad. So, ang layunin nito ay ang maayos na relasyon sa pamilya at lipunan. Halimbawa, kapag nagpapakita ng respeto sa guro, magulang at kapwa, ito ay halimbawa ng Confucian values. So, ang Eastern religions tulad ng Buddhism, Hinduism, Taoism at Confucianism ay nagtuturo ng iba't ibang paraan ng pamumuhay, ngunit pare-pareho silang nakatuon sa inner peace, moral values at balance ng buhay. Ano naman ang digital era?
Ang digital era ay panahon kung saan malaki na ang papel ng technology sa buhay ng tao, lalo na ng mga kabataan. So, ito na po yung nangyayari sa atin ngayon. So, more on technology na po tayo. So, kasama dito ang social media like Facebook, TikTok, at Instagram. So, kabilang rin dito yung YouTube at podcast, mobile apps tulad ng meditation at yoga app. So, yun po yung examples ng um, digital era. So, yun po yung panahon natin ngayon sa computer age na po tayo. Ano nga ba ang nakapaloob dito? So, number one, online learning about Eastern religions. Maraming kabataan ang natututo ng Eastern religions online. For example, nanonood sila ng YouTube video tungkol sa Buddhist meditation. At nakakakita rin sila sa TikTok tungkol sa karma at positive energy. Pagbasa ng quotes about Taoism sa Instagram. Number 2, online spiritual practices. Hindi lang learning, kundi ginagawa na rin nila online ang spiritual practices. For example, gumagamit ng meditation app para mabawasan ng stress, nagjo-join ng online yoga classes, nakikinig sa mantras bago matulog. Number 3, personal at pili-piling engagement. So, pinipili ng mga kabataan ang mga practices na feel nila ay helpful sa kanila. For example, yung meditation. So, para ito sa kanilang mental health. Yoga naman para sa physical wellness. Dahil hindi naman necessarily sinusunod ang buong religious belief. Number 4, influence ng social media creators. So, malaki ang epekto ng influencers at content creators. For example, influencer na nagtuturo ng mindful tips, aesthetic posts with Buddha quotes, short videos tungkol sa self-love at spirituality. Number 5, cultural exposure. So, dahil sa internet, kahit hindi sariling relihiyon, na-explore ng mga kabataan. For example, Filipino youth na nagtatry ng Zen meditation, kabataang curious sa Buddhist philosophy kahit iba ang kanilang religion. Number 6, mga issues at challenges. So, hindi lahat positive. May mga challenges din. So, kasama dito ang maling impormasyon online, mababaw na understanding, ginagawang trend lang ang relihiyon, at pagbebenta ng spiritual content without proper context. So, why is it important? Bakit mahalaga yung topic na ito? So, mahalaga ito kasi pinapakita nito kung paano nagbabago ang paraan ng pananampalataya. Tinutulungan tayong maintindihan ng isip at spiritual needs ng mga kabataan. So, mahalaga sa education at media awareness. So, dahil sa digital era, ang relihiyon ay hindi na lang natatagpuan sa mga templo at sa mga libro, kundi pati na rin sa ating mga cellphones. So, ang youth engagement with Eastern religions ay nagpapakita kung paano patuloy na nagbabago ang pananampalataya ng mga kabataan sa makabagong relihiyon. In conclusion, this report shows that youth engagement with Eastern religions in the digital era reflects how technology has transformed the way young people learn about and interact with religion. Through social media, online videos, and mobile applications, Eastern religious teachings such as Buddhism, Hinduism, Taoism, and Confucianism have become more accessible, personalized, and engaging for the youth. However, while digital engagement offers positive outcomes such as increased self-awareness, stress management, and moral development, it also presents challenges including superficial understanding, misinformation, and cultural misrepresentation. Therefore, it is important that youth approach digital religious content with critical thinking, accurate sources, and respectful for our culture and religious context. So overall, youth engagement with Eastern religions in the digital era
highlights the need of responsible and informed use of digital platforms to ensure meaningful spiritual learning and ethical development among young people in modern society. So that's all po. Thank you.